Mababangga tayo! Sigaw ng bus driver. Ang kasunod noon ay ang daing ng mga paserong sugatan. Buhay ang mga anak natin! Buhay, gumising ka! Sambit ng isang inang sugatan at kandong ang isang sanggol na kasisilang pa lamang. Lumabas na kayo dyan! Sasabog na ang bus! Sigawan ng mga tao sa labas. Halika na, Mrs. Bilisan mo! Boses ang isang babae na tumulong kay Edna Lynn. Sandali, ang asawa ko! Anya sa mahinang boses. Han, bilisan mo! Tawag ni Arnel na inaalalayan ng nobya niya na si Jamila upang makalabas mula sa loob ng bus. Bago pa man sila nakalabas ay narinig nila ang iyak ng sanggol. Han, may bata, hanapin mo! Utos si Jamila sa nobyo. Patuloy ang iyak ng sanggol kaya agad itong nakita ni Arnel. Niyakap-yakap ito ng kanyang ama na walang malay. Kinuha niya ang sanggol at sinubukan niyang sukluluhan ng ama ng sanggol. Brad, gising! Yugyug niya rito. Bilisan niyo, lumabas na kayo! Sigaw naman ng isang lalaki. Han, halika na, bilisan mo! Sigaw ni Jamila at nagmadali naman ang nobyo sa paglabas at karga ni Arnel ang sanggol. Ngunit naiwan ang ama nito. Di niya alam kung buhay pa ba ang lalaki. Sumabog ang bus at tamang-tama namang nakalayo na si Arnel. Maraming pasero ang sugatan at dinala ito sa iba't ibang ospital. Sinubukan nilang hanapin ang ina ng sanggol. Ngunit hindi nila to mahagilap. Ilang minuto din silang naghahanap subalit bigo ang mga ito. Dahil walang inang nag-claim sa sanggol, kaya dinala nila ito sa ospital upang masuri ang kalagayan nito. Nang matanto nilang okay ang sanggol at walang injury, isinama nila to at sinubukan na hanapin sa loob ng ospital ang ina nito. Dahil hindi nila mahanap, nagpasya na lamang silang umuwi at dinala nila ang sanggol sa kanilang bahay. Han, ampunin na lang natin tong bata, sabi ni Jamila. Kung yan ang gusto mo, okay lang naman sa akin. Pero paano ang tunay niyang ina? Kung may maghahanap, isasauli natin, tugon ni Jamila. Kawawa ka naman, baby. Buti na lang superhero ang Papa Arnel mo at iniligtas ka niya, sabi ni Jamila sa sanggol. Tingnan mo, Han. Merong pangalan ng lampin niya. Alisa. Wow, ang ganda ng pangalan niya. Masayang sabi ni Janila. Oo nga, kasing ganda niya ang pangalan. Ali, simula ngayon kami na ang iyong mami at daddy. Mamahalin ka namin bilang tunay mong mga magulang. Tura ni Arnel. 25 years later. Baby, gusto ko magpakasal na tayo. Proposal ni TJ sa kanyang nobya. What? Pero masyado pang maaga. 5 buwan pa lang tayo na mag-on. Gusto ko pang i-enjoy ang life na single. Pwede mo namang gawin ang gusto mo kahit mag-asawa na tayo. Kaya kong ibigay ang lahat ng luho mo. Pahayag ni TJ. Isang businessman ang lalaki at may sarili mga negosyo. Nag-iisang tagapagmana ni Mrs. Marites Cliff. Tama, kaya niyang maibigay ang lahat at hindi ko na kailangan pang magpakapagod sa aking trabaho bilang assistant secretary. Pero, paano naman si Rendel? Bahala na. Siguro naman maintindihan niya ako. Bulong niya sa kanyang isip. Baby, papayag ka ba? Pag-uulit ni TJ. Sige, papayag ako pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon ang gusto mo, baby? Ibigay mo sa akin ang lahat kong gusto. Walang problema, baby. Thank you so much. I love you. Masayang niyakap ni TJ ang nobya. Ngunit si Arliza ay walang tugon sa kanyang sinasabi. Ang plano ni TJ na kasali agad niyang sinabi sa kanyang ina. Are you sure about that woman? Baka pwedeng kilalanin mo muna siyang maigi. 5 buwan pa lang kayo, TJ. Baka naman pabayaan ka lang yan, sabi ng kanyang ina. Ma'am, my decision is final. Sigurado na ako sa kanya. I know we love each other and she take good care of me. Well, kung yan na talaga ang desisyon mo, wala na akong magagawa. At susuportahan kita, anak. Thank you so much, ma.
Agad silang nagpa-schedule para sa kasal. Konti lang ang imbitado ngunit napakabongga nito. Ang pagpapakasal ni Arlisa inilihim niya sa kanyang inang si Ednalyn at sa kanyang nobyo na si Rendel. Sumapit ang araw ng kanilang kasal na ang tanging tumayong ina ni Arlisa ay ang may-ari ng apartment na kanyang tinitirhan. I, TJ Cliff, promise to love and support you, Arlisa, and live each day with kindness and understanding, truth, humor, and passion. With this ring, I thee wed. I, Arlisa Nova, promise to love and support you, TJ, and live each day with kindness, understanding, truth, humor, and passion. With this ring, I thee wed. Now, I will pronounce you husband and wife. Pwede mo nang halikan ng iyong asawa. Utos ang pari matapos siyang mabasbasan ng bagong kasal. Ito ang sumpaan ni TJ at Arlisa sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Sobrang mahal ni TJ ang kanyang asawa. Ngunit si Arlisa ay nagpapakasal lang kay TJ dahil sa yaman nito. Kapapasok lang nila sa isang kwarto ng 5-star hotel para sa kanilang honeymoon. Masaya ka ba, baby? Tanong ni TJ sa asawa. Oo naman, baby. Tugon na Arlisa. Ngunit napipilitan lang itong humiti dahil ang totoo ay lumilipad ng kanyang isip. Sapagkat nakonsensya siya sa ginawa niyang pagtataksil kay Rendel dahil nakatakda na rin ang kanilang kasal sa probinsya. Hindi bali, Rendel. Malaya pa rin naman tayo na magpapakasal. Sangin magpapakasasa muna ako sa pera ni TJ. Piping sabi ni Arlisa sa kanyang sarili. Cheers, baby! He said sabay abot niya sa isang basong red wine. Cheers! Tugon na Arlisa. Nang maubos ni TJ ang isang basong wine, inagpaalam na to para maligo. Tama namang nakapasok ang lalaki sa banyo'y tumawag si Rendel. Mahal, kapon pa ako panay tawag sa'yo, hindi mo sinasagot. Boses ni Rendel sa kabilang linya. Sorry mahal, naiwan ko kasi ang phone sa opisina. Pagsisinungaling niya sa nobyo. Ganun ba? Kumusta ka naman dyan? Tanong ni Rendel. Okay lang naman mahal, medyo stress lang sa trabaho. Mag-ingat ka dyan mahal at huwag masyado magpapagod. Yung gown mo pala tapos na, pati yung mga invitation. Sabi pala ni Mama Ednalyn ipamimigay na lang ito. Pahayag ni Rendel. Agad namang kinabahan si Arlisa nang marinig niya ang mga yon. Sige mahal, ikaw nang bahala dyan . Okay mahal, mag-iingat ka dyan. I love you, saad ni Rendel. I love you too mahal. Bye na kasi kakain pa ako. Paalam ni Arlisa. Pagkatapos sila mag-usap, dali-dali niyang in-off ang kanyang phone. Baby, I'm done. Sabi ni TJ na makalabas yan ng banyo. Okay baby, mag-shower lang ako. Bilisan mo . Humiga si TJ sa kama at nanood ng balita habang hinihintay na lumabas ang asawa. Nang lumabas si Arlisa ay naka-nighties na to. Napalunok naman siya na makita niya ang katawan nito. You're so beautiful baby. Anya dito. Agad niyang pinahiga si Arlisa at tinitigan ng mabuti. I love you baby. TJ said sabay halik sa asawa. I love you too baby. Kinabahan naman niyang tugon. Nagsimula si TJ at nagpalit-palitan sila ng halik. Hanggang sa lumalalim ito at nagdulot yon ng kakaibang sensasyon sa kanilang katawan. Ang halik ni TJ ay bumaba ng bumaba sa dibdib niya. Napaungol si Arlisa. Habang patuloy ang pakikipagromansa ni TJ sa kanya, ang isip naman nito ay lumilipad. Na ang tanging laman ay si Rendel, ang kanyang kinakasama sa probinsya. Ramdam naman ni TJ na hindi ganado ang kanyang asawa, ngunit ipagpatuloy pa rin niya ang kanyang ginagawa. Sa isip ni TJ baka wala pang karanasan ng asawa kaya minabuti na lamang niya na maging satisfied dito. Hinubad niya ang lahat ng saplot na Arlisa. At saka naman siya naghubad. Muli siyang humalik sa asawa at malamig naman ang tugon ni Arlisa. Muling gumapang ang mga halik ni TJ bababa sa kanyang pusod. Nang akmang kakainin niya ang kanyang cherry, bigla siyang pinigilan nito. Ayaw mo ba? Tanong ni TJ sa mahinang boses. Gusto, ituloy mo na. Tugon ng asawa at ramdam niya na napipilitan lang to.
Maingat na inangkin ni TJ ang asawa. Ngunit biglang napahinto si TJ nang matanto niya na hindi siya ang nakauna sa asawa at masyado na tong maluwag. Nakaramdam siya ng pagkadismaya. Ngunit dahil mahal niya si Arlisa ay tinanggap niya ito. At piniling hindi na sumbatan sapagkat ayaw niyang masaktan ang kalooban ng asawa. Pagkatapos ng kanilang honeymoon, ibinahay na niya si Arlisa sa tahanan ng kanyang ina. Ang laki pala ng kwarto mo, baby. At tumiikot pa ang tingin ni Arlisa sa buong paligid. Simula ngayon, atin na to, baby. Kung may mga kailangan ka, tawagan mo lang ang mga katulong. Okay, baby. Pupunta pala ako ng opisina ngayon at ikaw dito ka lang magpapahinga. Okay, baby, she said. Na makaalis si TJ, agad namang tinawagan ni Arlisa si Rendel sapagkat ilang araw na niya tong hindi nakausap. Bakit ngayon ka lang tumawag? Tanong ni Rendel at galit ang tono. Sorry mahal, nasira kasi ang aking phone at ngayon ko palang nakuha mula sa technician. Ganun ba? Akala ko kung napano ka na. I miss you mahal, Rendel said. I miss you too. Kumusta naman si mama? Ayun, sobrang nag-aalala sa'yo. Samantala, bago tumuloy si TJ sa opisina, dumaan muna siya sa munisipyo para kunin ang kanilang marriage certificate dahil balak niyang kunin ng credit card ang asawa. Eto na po sir, anong sekretary at sabay abot sa kanilang marriage certificate. Salamat, tugon ni TJ at agad tinignan ang papel na hawak. Alaysa? Agad tinawagan ni TJ ang asawa upang itanong ang pangalan. Dahil sa pagkakaalam niya, Arlisa ang pangalan ng asawa at hindi Alaysa. Baby, napatawag ka? Tanong ng asawa sa kabilang linya. Baby, parang may mali kasi sa pangalan mo dito sa marriage certificate natin. Inosenteng sabi ni TJ. Agad namang kinabahan si Arlisa sapagkat hindi niya inakala na kukunin agad ito ni TJ. Bakit baby? Anong problema? Patay mali siya nitong tanong. Eto kasing pangalan mo dito sa marriage certificate ay Alaysa? Hindi ba dapat Arlisa? Tama yan baby. Alaysa talaga nakalagay sa birth certificate ko. Pangangatwiran niya sa asawa. Sigurado ka baby? Tanong ni TJ. Yes baby. Paniwalang-paniwala naman si TJ sa kasinungalingan ng asawa kaya umalis na siya sa munisipyo. Alaysa Nova Clip ang ginamit ni TJ sa pagkuha niya ng ATM at credit card. Na makauwi si TJ bandang hapon, agad niyang binigay ang ATM at credit card sa asawa. Wow, agad-agad baby? Tanong nito at masaya ang asawa na abot tenga ang ngiti. Yes baby, para may magamit ka na. 500,000 pesos ang laman yan, TJ said. Nang marinig yun ng asawa ay halos tumalo na to sa sobrang kaligayahan dahil may instant money na siya. Nakapagpahinga ka ba baby? Tanong ni TJ na mayroong kasamang paglalambing at yumakap to sa kanyang bewang. Oo baby, natutulog lang ako buong maghapon. Mabuti naman. Dinala niya ang asawa patungo sa kama. Nakaramdam na naman ng konting kaba si Arlisa sapagkat nag-alala siya na baka mabuntis siya ng maaga. Inihiga siya ni TJ at nagsimula na naman ito. Sabay tanggal sa lahat ng kanyang sakasuotan. Kahit kinakabahan si Arlisa ay nagawa pa rin niyang hubarin ang damit ng asawa para hindi siya mahalata na wala siyang gana. Sandali, baby. Pinigilan niyang asawa. Bakit baby? Tanong ni TJ. Gumamit ka muna ng proteksyon? What? But why? Pagtatakan tanong ni TJ. Kasi baby, ayoko pang mabuntis. Pero gusto ko magkaanak na tayo. Ano ba bang problema? Baby, saka na lang. Siguro mga after 1 year. Masyadong matagal yun baby. Gusto ko simulan na natin. Tugon niya rito. Pinanindigan niya ang kanyang gusto kaya kahit anong pilit ni Arlisa na maggumamit ng proteksyon si TJ hindi niya napigilan. Ang kinatatakot ni Arlisa ay ang mabuntis siya agad. Ayaw niya na mangyari yun sapagkat sa susunod na buwan pa ang kanilang kasal ni Rendel. Baby, ako nasa ibabaw, malambing na sabi ni Arlisa. Sigurado ka? Pagtatakan tanong naman ni TJ at bahagya siyang umiti. Yes baby. Paglalanding tugon niya, gusto niya na siya ng papatong para hindi siya mabubuntis. Hanggang sa makaraos silang pareho
Hiningal na humiga si Arlisa sa tabi ng asawa na tila napagod to ng husto. Thank you baby, I love you. Sambit ni TJ sabay yakap sa asawa. I love you too. Kasi nungalingan naman na tugon nito. Dahil ang totoo hindi niya mahal si TJ. Ang pera lamang nito ang kanyang habol. Na ang totoong mahal niya ay si Rendel at wala ng iba. Pagkalipas ng isang buwan, nagpaalam na si Alessandra na uuwi muna sa probinsya. Ang kanyang dahilan ay mayroong sakit ang kanyang mama. Ngunit yun ay malaking kasinungalingan lamang sapagkat ang totoo ay kasal na nila ni Rendel. Bibigyan ba bang sama na kita? Alok ni TJ. Wag na baby, may mga negosyo ka pang aasikusuin dito. Babalik din naman ako agad, 1 linggo lang ako sa probinsya. Tugon ni Arlisa. Okay sige, mag-ingat ka doon. Magkano ang pera na kailangan mo? Wag na, may pera pa naman ako sa ATM. Tatawag na lang ako kapag kailangan ko ng pera. Nakauwi sa probinsya si Arlisa at nagtaka naman ang ina nito dahil marami siyang mga dala na pasalubong sa kanya. Anak, ang dami naman nito. Saan ka naman kumukuha ng pambili ng mga yan? Tanong ng kanyang ina. Nakapag-advance ako ng 2 buwan mama para dagdag ko sa gastusin dito. Pagsisinungaling na naman niya. Ganun ba? Salamat sa mga to anak. Welcome ma. Si Rendel pala hindi nagpunta dito. Kaninang umaga nandito siya, tawagan mo na lang. Okay ma. Tinawagan niya si Rendel at sinabing nakauwi na siya at sa simbahan na lang sila magkikita bukas. Kinabukasan, natuloy ang kasal ni na Rendel at ni Arlisa. Sobrang sayang naramdaman ni Arlisa sa mga oras na iyon sapagkat naikasal siya sa taong totoo niyang manahal. Mahal, yung tapos ang kasal natin, anong plano mo? Tanong ni Rendel sa kanyang katabing asawa at pareho silang hubot-hubad sapagkat katatapos lang nilang magsiping. Ang plano ko mag-ipon tayo. Kapag nakaipon na tayo, hihinto na ako sa aking trabaho at dito na lang tayo magnenegosyo. Tugon ni Arlisa. Sige mahal, pagbibigyan kita dyan sa gusto mo pero minsan dalawin kita doon ha. Naku, wag na mahal. Taranta niyang sagot at nagulat naman si Rendel. Ha? Bakit wag? Bakit ganyan ang reaksyon mo? May tinatago ka ba mahal? Wala naman. Ano kasi mahal? Sayang ang pamasahe, idagdag na lang natin sa ipon niyang pamamasahe mo papunta doon. Palusot niya sa asawa. Okay, sige. After 1 week, nakabalik na sa Manila si Arlisa at pansin agad ni TJ ang pagbayad ng asawa. Bibi, may problema ba sa probinsya? Tanong ni TJ habang magkasama ang dalawa sa kama. Wala naman baby. Pero bakit nangayayad ka? Parang wala kang eksaktong tulog. Ano kasi baby, ako nagbabantay kay mama sa hospital. Kaya ganito. Pagsisinungaling na naman ni Arlisa at kinamit pa ang kanyang ina na hindi naman totoong nagkasakit ito. Okay na ba si mama? Oo, okay na siya. Mabuti naman kung ganun. Matulog na tayo baby, antok na ako. Okay baby, I love you. I miss you so much. TJ says sabay yakap sa asawa habang nakatalikod sa kanya. 1 buwan na nakalipas at nagising si Arlisa na masama ang pakiramdam. Baby, para ako nahihilo. Sabi ni Arlisa. May masakit ba sa'yo? Pag-aalala ng TJ at agad kinapa ang noo ng asawa pero normal naman ito. Kinabahan si TJ dahil biglang namumutla ang kanyang asawa. Sandali baby, tatawagin ko lang si mama, huwag kang tumayo ha. Nagmamadaling lumabas si TJ at pinuntahan ng ina. At taga naman ito na nakabalik. Buntis yata ang asawa mo? Sabi ni Mrs. Marites. Sigurado ka mama? Bulalas ang tanong sa ina na may kasamang excitement. I'm not sure anak, mas mabuti siguro kung dalhin mo na siya sa doktor. Suwestyon ng ina. Medyo kinabahan naman si Arlisa sapagat hindi pa siya handang magbuntis. At malakas ang kanyang pakiramdam na kay Rendel ang kanyang tinadala. Kung sakali mangbuntis nga talaga siya. Congratulations Mr. and Mrs. Cliff, your wife's 1 month pregnant. Masayang balita ng doktor. Wow, magiging daddy na ako, thank you baby. Ngunit hindi masaya sa Arlisa sa kanyang narinig. Bigla tong lumabas sa klinik at iniwan ng asawa sa loob. Si TJ na lang ang humingi ng dispensa sa doktora. Baby, hindi ka ba masaya na magkakababy na tayo? Hindi. Sinabi ko naman sa'yo na ayaw ko pa magbuntis. Gusto ko siyang ipalaglag. Anya rito. What? Are you crazy? Baby, malaking kasalanan niyang pinagsasasabi mo.
Ano ba problema mo ha? Kaya naman nating ibigay lahat ng gusto niya. Galit na tugon nito. I'm sorry, di pa kasi ako handa. Arlisa, I warning you. Kapag may gagawin kang hindi mabuti sa anak natin, talagang hindi kita mapapatawad. Banta ni TJ sa kanya. Mula nang malaman ni Arlisa na buntis siya ay palagi nilang mainitin ang kanyang ulo. Madalas rin niyang inaaway si TJ. Sinisigawan at sinasaktan, ngunit iniintindi niya ang asawa dahil buntis ito. Minsan kapag sinisigawan ni Arlisa si TJ, naririnig ito ni Mrs. Cliff at naiirita siya rito sapagkat ni minsan hindi niya napagtaasan ng boses ang anak. Bandang hapon, nagpang-abot ng 2 babae sa sala at hindi nakapagtimpe si Mrs. Cliff. Kinausap niya si Arlisa dahil punong-puno na siya dito. Alam mo Arlisa, hindi ko na gusto ng ginagawa mo sa anak ko. Hindi porket buntis ka, pwede mo nang saktan palagi ang anak ko. Ilang buwan pa lang kayong kasal pero unti-unti nang lumalabas ng totoo mong kulay. Pahayag ni Mrs. Marites. So ano ngayon? Sisihin mo ang anak mo dahil pinakasalan niya ako? Bulaw niyang tugon. Isang sampal ang pinakawala ni Mrs. Marites. Bastos ka! Wala kang galang sa akin. Maayos ang pakikitungo ko sa'yo pero sumusobra ka na. Matuto kang gumalang sa ina ng asawa mo. Baka nakalimutan mong pamamahay ko to. Tura ni Mrs. Marites pagkatapos siyang masampal sa Arlisa. Huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko sa anak niyo na aalis kami dito. Go ahead Arlisa. I don't care. Kung kasing bastos mo lang ang makakasama ko dito sa pamamahay ko, mas mabuting lumayas kayo. Parangkahang sabi nito at tinalikuran na si Arlisa. Nang dumating si TJ, agad nagsumbong ang asawa. Hindi naman kayang harapin ni TJ ang ina dahil mahal niya rin ito. At alam niya kung gaano kabuti ang kanyang mama. Baby, magbukod na tayo. Ayaw kung palagi kami nag-aaway ng mama mo. Inisitong sabi. Sige, pero mamamaalam muna ako kay mama ng maayos ha. Tugon ni TJ. Bahala ka. Total ina mo naman yan. Dahil mahal ni TJ ang kanyang asawa ay napilitan siyang magpaalam sa ina. Upang maiwasan ang paglaki ng hidwaan sa 2 babae na pareho niyang mahal. Hindi naman siya pinigilan ng kanyang mama sapagkat alam nito na mahal ni TJ ang asawa. Bumili si TJ ng sariling bahay sa isang mamahaling subdivision at pinangalanan niya to sa kanyang asawa gamit ang Alaysa Nova Cliff na pangalan.